Kung papapiliin ka, anong mas gusto mo? Yung makakabalik ka sa nakaraan para maituwid mo yung pagkakamali mo sa nakalipas? O yung bibigyan ka ng 10 million pesos? Anong mas pipiliin mo? Kung ako po ang tatanungin, kukunin ko na yung 10 million pesos. Bakit? Kasi una, napaka-imposible pong magbalik sa nakalipas para itama mo o baguhin mo yung iyong pagkakamali. Mas malaki ang tsansa mo na manalo ka o makakuha ka ng 10 milyon kesa sa magbalik ka sa nakalipas at burahin mo ang iyong nakalipas. Mas delikado pa nga kung ikaw ay babalik sa nakalipas, babaguhin mo ang iyong nakaraan. Dahil pag ginawa mo yon, buburahin mo din ang iyong pagkatao. Ito po ang pakatandaan natin, na kung sino tayo ngayon, ito ay dahil sa ating nakalipas. Mabuti man yan, masama, may kabiguan o may tagumpay, ikaw ay ikaw dahil sa iyong nakalipas. That is why do not wish to change anything in your past. Mas maganda buhayin mo ang iyong kasalukuyan, looking forward, full of hope, full of joy. Sa tingin ko po, tayong lahat, ang hinihiling lang naman po natin ay yung mag-umpisa muli, to start again. Kung paano ang isang maliit na bata, di po ba? Pag siya ay tumatakbo, pag nadapa, anong kailangan niyang gawin? Yung tumayo lang. Hindi naman siya makakabalik kung saan siya nagmula. Pero kung saan siya nadapa, tumayo lang siya. And then, continue. Yan ang ninanais ng bawat isa sa atin. Ang mag-umpisa muli. Sa anuman problema, sa anuman pagsubok, sa anuman suliranin, sa anuman hinaharapan po nating na masama ngayon sa ating buhay. Kung paano po dito sa ating ebanghelyo, hiniling po ng taong may ketong na siya ay malinis. Hindi naman po hinihiling ng taong may ketong sa Panginoon, Lord, sana po hindi na ako nagkaketong. Hindi po niya hinihiling yun. Kasi what has been done has already been done. Kung ano ang meron, kung anong naranasan niya, nandyan na yan. Ano yung ibig niya sabihin dun sa panalangin niya? Lord, make me clean. Hinihiling lang niya, Panginoon, tulungan mo akong mag-umpisa ulit. Help me to start again.